Makulay ang kasaysayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga kwento, naging mahalaga ang papel ng bayang San Jose sa gera laban sa mga Kastila. Nagsilbi itong isang historic battleground ng mga Katipunero at puwersang dayuhan. Naging taguan din ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon dahil sa mabundok at masukal nitong lupain. Ngunit ngayong hapon, ibang laban naman ang ating masasaksihan. Ito ang laban para sa pamumuno ng pinakaunang syudad sa lalawigan ng Bulacan. Paano ba nito naabot ang estado ng isang progresibong syudad? At ano ang ilan sa mga problemang kanilang kinakaharap? Aalamin natin yan dito sa report na ito. Noong 1750, naitatag ang munisipalidad ng San Jose del Monte sa ilalim ng decree na ipinahayag ng Archbishop of Manila sa ilalim ng sistema ng produksyon, ang sistemang nagpapakalat ng Katolisismo sa malalayo at bulubunduking lugar ng Bulacan. Noong 1901 naman ay napasailalim ito sa rehimeng Amerikano at makaraan ng 17 taon nakamit ng San Jose del Monte ang kasarinlan nito at pinamunuan ng isang municipal president na si Honorable Ciriaco Gallardo. Noong ika-10 ng Setyembre taong 2000, naging siyudad ang San Jose del Monte sa ilalim ng Republic Act 8797 at ito ay naging kauna-unahang siyudad sa Bulacan. Kilala bilang business-friendly city ang San Jose del Monte, Bulacan. May laking 31,000 hectares ang land area ng probinsya at binubuo ito ng 59 na barangay. Isa sa ipinagmamalaki ng San Jose del Monte ang competitive labor force nito dahil mahigit kalahating milyong bilang ng populasyon ang naninirahan dito at may tuturing na skilled workers. Ilan sa major agricultural crops nito ay cassava, pinya, mangga at kape. Masagana rin at poultry farms dito. Pinalalago ang agro-industrial development ng probinsya sa ilalim ng mga K4 programs, kabuhayan o livelihood and employment, karunungan, education skills training and enhancement, kalusugan o health and sanitation, at kapayapaan o peace and order. Ako po si JC Tejano at kayo ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa aming pagbabalik, aalamin natin ang mga plano at plataforma ng isang kandidatong gustong pamunuan ang kauna-unahang syudad sa Bulacan, ang San Jose del Monte. Huwag kayong aalis, ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. San Jose del Monte City has the highest rate of population increase in the Philippines. As of June 2005, San Jose del Monte has a population of 512,082 and has a per annum population growth of 10.15%. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang syudad ng San Jose del Monte sa Bulacan ay kinikilala bilang isa sa pinaka-nililigawang bayan sa Bulacan. Di lamang dahil sa pagiging mayaman sa boto nito, kaakit-akit rin ang pagpapakita nito ng mabilis na paglaki ng ekonomiya. Ngayong hapon, makakasama po natin ang isa sa mga mayoralty candidates sa lungsod na ito. Ating po makakapanayam si Ginoong Angelito Sarmiento. He is a 3-term representative of the 4th District of Bulacan from 1992 to 2001. He also served as mayor of San Jose del Monte from 2004 to 2007. Siya po ang author ng Republic Act 8797 that converted the municipality of San Jose del Monte, Bulacan into a component city at nagsilbi rin po siya bilang Presidential Advisor on Agricultural Modernization at Chairman ng NFA during the GMA administration. Amin rin pong inanyayahan ang dalawa pang mayoralty candidates sa San Jose del Monte
na sina incumbent Ray San Pedro at hindi raw po siya makakarating sa araw na ito. Inibitahan po rin namin si Florida Robes at meron daw po siyang sakit at kasalukuyang nasa ospital. Okay, welcome po sir sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. It's very unfortunate na hindi makakasama ang dalawa niyong katunggali. Oo nga, malungkot, Kati. Gaano po kayo katagal ng residente ng San Jose del Monte? Well, kung 3 terms na tayo na congressman, di doon pa lang yung matagal na. So, mahina 15 years. Gaya nga po ng aking nabanggit na po ang nagiging pagserbisyo nyo sa inyong lungsod. Why run again and why for mayor? Walang mayor kasi nakakatulong diretso sa tao. Yung Congress, nakakatulong ka sa mamamayan ng Pilipino, buong bansa. Eh, ang minamahal natin sa San Jose del Monte. Dahil lalo na ngayon ay napakaraming mahihirap na nililipatan ng mga galing sa Manila. Magandang hamon para sa akin na ika nga isang manager na naghahanap ng paraan paano natin maiangat ang mga mahihirap sa kanilang antas. Aside from kahirapan, ano-ano po ang iba sa mga nais nyong solusyonan na problema sa inyong lungsod na tinatakbuhan? Well, lahat ng problema siyempre ng mamamayan dahil pag mahirap ka, lahat na nandun eh. So wala naman specific yan. Ang pinakamahalaga sa lahat sa isang syudad ay yung meron kang magandang kapaligiran sa mga mamamayan. Yung facility nandun, yung mga basura wala kang makikita, nandyan yung sewerage, nandyan yung tubig, nandyan yung kuryente. Pag uwi mo ay nakasangiti ka, hindi ka nakasimangot dahil sa maganda karsada, hindi ka ganon. Bilang dati pong mayor ng San Jose del Monte, ano po yung mga naging achievements ninyo? Well, karamihan naman dyan naging achievement natin dahil hirap na hirap nung araw kasi yung municipality. Municipality pa siya noon nung hindi pa siya city. At yung income niyan is only barely 30 million to 40 million. Nung naging syudad na nga yan, 100 million, sikat na nga ako noon, collecting 100 million ha. Pero ang ira niyan is 400 million nung ako'y naging mayor. So doon pala makikita mo ira dependent. Ngayon, araw na ito, 1 billion daw yung kanilang ira. So, what do you attribute this growth in the economy of San Jose del Monte to? Well, pwede lumaki. Miski saan naman yan eh. Dahil pag dumami tao, siguradong kakain. At hindi pwedeng hindi kumain dahil mamamatay. So, one way or the other, they will survive. Human being yan eh. And any living things will need to survive. So, that in itself is an economic activity. So, kung maraming tao, being the fastest growing population in the whole country, lalabas a fastest growing economy din lalabas yun. Pero that's only in the terms economy. Pero yung per capita income mo can be bad. So how do you present solutions to this na malaki nga pong ekonomiya dahil dumadami ang tao, syempre gumagastos po sila. Pero yung kita nila is not enough. Kahirapan pa rin ang kanilang dinadanas. Ano po ang solusyon dito? Yan ang solve natin. Ang swerte namin sa San Jose ay yung baka hindi nakikita ng iba, pero yung San Jose is 30,000 hectares. 15,000 yan is permanent forest. Preserved para sa tubig ng Angat. Kasama yun eh, Del Monte Mountain eh. So yung kalahati niya na forest ay pwedeng gamitin as a resource para magtanim ng punong kahoy. Ngayon yung punong kahoy na yan ay pwedeng gamitin din as a livelihood source or opportunity ng lahat ng populasyon na walang trabaho. Assuming na mga 30% ng unemployed mo, walang trabaho. O di kung meron kang 1 million na lang, kunyari, di may 300,000 kang kailangan pakanin. Kayang-kaya ng 15,000 hectares yan. Nabanggit nyo na rin po na fastest growing population para po sa ating mga manonood. Paki-explica po kung bakit ang lungsod ng San Jose del Monte ay pinakamabilis lumago na populasyon sa buong Pilipinas po yan, di po ba? Buong Pilipinas. Number 2 namin ay Antipolo eh. Eh, paano rin Locati area? Yun. National Housing Authority ang number 1 investor.
And malawak po ang inyong naging karanasan pagdating po sa agrikultura. How do you apply this matulungan ang pamumuhay dun sa inyong tinatakbuhang lugar? Siguro God-given na rin yun na permanent forest nga yung 15,000 dahil sa kaalaman natin sa agrikultura. Yung agro-industry na gusto nating gamitin para sa mamamayan magkaroon ng hanap buhay ay kaya nating gamitin dahil yun ang alam natin. Yun ang expertise natin. So, magagamit. At kayo rin po ay 3-term congressman. Marami po kayong kaalaman pagdating sa pagle-legislate o pagsulat ng mga batas. Ano po yung mga dapat sa tingin nyo na dapat i-implementa sa inyong lungsod? Para sa lungsod, ay, yung batas. Kasi po katuwang po kayo ng mga konsehal at na magbubuo ng mga batas para mapapabuti po yung inyong mga nasasakupan. Well, ang mga gandang batas sana ay yung hindi kami nabibitin sa mga national law ng yung tubig rates. Dapat i-allow din. Kaya mong gumawa ng kuryente mong mas mura, dapat the franchise of national law should not prohibit you from putting up something cheaper and affordable para sa tao. So these are the types of laws na siguro that should fit the status of the people rather than the average of the country. Meron po ba kayo mga kamag-anak na incumbent ngayon o tumatakbo sa pwesto? Si Bukal King. King Sarmiento. Bukal po ang tinatakbo. Ngayon po ay malaking issue yung pagkakaroon ng political dynasty, lalo na po sa mga lungsod at sa mga local government units. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Maganda yan. Ako talagang in favor of democracy, in favor of counting people's votes. Kung binibilang man lang din ng tama ang people's votes at they have the liberty of choosing kung sino gusto nila, dynasty should not be a worry dahil sa kung ayaw ng tao, hindi mananalo. Kung gusto ng tao, mananalo. Kaya nga lang, kinoconnect dynasty sa pandaraya. Kaya, expertise na niya pandaraya. Kaya, siguradong mananalo na yung buong pamilya na yan dahil may teknolohiya sila, hindi na matatalo puno na ng pera. Doon lang naman lumalabas yan Pero kung tanggalin mo yun at mayroong level playing field ang ating mga kandidato, level, ibig sabihin ayon sa galing, ayon sa ideas, hindi ayon sa pera o sa technology. Ay palagay ko ang tao dapat bigyan ng kapangyarihan. Maraming salamat po, Sir Lito. At patuloy lang po ang ating talakayan, kaya't huwag kayong aalis. Magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Geography of San Jose del Monte, Bulacan. Land area, 31,000 hectares, including watershed. Number of barangays, 59. Boundaries, Quezon City and Rizal Province to the east, Santa Maria and Marilao to the west, Norzagaray to the north, Caloocan to the south. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami po ay mapapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Kanina lang ay napag-usapan na ni Cathy at Sir Lito Sarmiento ang ilan sa mga issue na bumabalot ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Para makilala rin muna natin si Sir Lito, ilan sa kanyang mga credentials ay una, siya ay isang 3-term congressman at isa rin sa mga batas na pinasa niya bilang kongresista ay ang Republic Act 8797 kung saan mula pagiging munisipalidad ang San Jose del Monte, Bulacan. And of course, ang isa sa mga tinitignang malaking problema ni Sir Lito Sarmiento ay ang kahirapan sa San Jose del Monte. At sa kanyang tingin, ito ay hamon at dahilan din ng kanyang pagtakbo dahil gusto niya itong solusyonan sa kanyang magiging termino kung sakaling siya ay manalo. Ilan sa mga solusyon na tinignan ni Sir Lito Sarmiento kanina ay una sa lahat, ay merong 30,000 hectares ang San Jose del Monte, Bulacan at tinitignan niya na ang 15,000 hectares dito bilang permanenteng forest or permanent forest area ay maaaring gamitin para sa agro-industry
at agricultural development ng kanyang syudad. At mapapatunayan niyang meron siyang experience din sa field na ito bilang dating Presidential Advisor on Agriculture. Pangalawa rin na pag-usapan ni Cathy kanina ay ang tungkol sa mga political dynasties. Dahil bagamat merong tumatakbong pamangkin si Sir Lito Sarmiento, ay tinitingnan niyang isang level playing field sa isang demokrasya. Kaya naniniwala rin si Sir Lito na dapat ay merong pantay-pantay na karapatan at oportunidad ang mga kababayan natin na tumakbo at mahalal bilang mga susunod na leader ng ating kanya-kanyang mga munisipalidad at syudad. At isa rin sa mga napag-usapan kanina ay ang San Jose del Monte, Bulacan ay meron din palang fastest growing population bilang syudad sa Pilipinas. At ito ay sa kadahilanan na isa itong relocation site na madalas ay pinupuntahan ng mga nire-relocate ng National Housing Authority. And ayon kay Sir Lito ay isa itong magiging problema kung hindi ito sasabayan ng mga serbisyong pang-cleanliness, water, sewerage, electricity at facilities sa kanyang syudad. Kung may mga katanungan man kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay sa @hatol2013. Balik tayo sa inyong talakayan dyan, Cathy. Maraming salamat sa iyo, JC, at kasama pa rin po natin ang isa sa mga mayoralty candidates ng San Jose del Monte, Bulacan, si Ginoong Lito Sarmiento. Kanina po ay merong tanong ang isa sa ating mga audiences at sinabi po niya na ano daw po ang nakikita niyong solusyon dahil marami daw po sa mga farmers na may agricultural lands ay binibenta na po itong kanilang mga lupain sa mga developers ng mga subdivision. Hindi naman mga subdivision, ang pinakamalaking developer sa lahat, yung National Housing Authority. And, well, kung National Housing Authority ang namimili, national law. Kaya, yung local law does not work. Dahil meron batas na ginawa na limiting ang low-cost subdivision na sa San Jose del Monte. Kaya nga lang, may exemption ka na yung national law, National Housing Authority. Sige-sige pa sila. 70% of the city is National Housing Authority. Siyempre po yung ganitong pag-develop ng mga agricultural lands into housing ay it comes at a cost, siyempre po to the environment. How do you see this in the next 6 years? And ano po yung nakikita niyong solusyon para dito? Ang pinakamalaking problema dyan, hindi naman San Jose del Monte lang. Kung hindi lahat ng sakop na kapaligiran ng San Jose del Monte. Dahil sa pag nawawala po yung punong kahoy, sino ba pinabaha? Kami nasa bundok. So pag binaha naman sila, di siyempre sasabihin nila kasi dahil sa San Jose del Monte. Ano nga magagawa namin doon dahil sila nagputol nun. So dahil din po ang San Jose del Monte sa Bulacan ay yun nga po, mabilis lumaki ang populasyon dahil marami po ang mga nire-relocate patungo po sa inyong syudad. Paano po masusustain ng city government itong ganitong kabilis na pag-boom ng populasyon? Mahirap nga dahil mabuti na lang hindi masyadong demanding ang relocatives. Pero kung demanding yan, naghahanap talaga ng tubig, ng kuryente. Ngayon lang talaga, maangal na. Pero, kaya nga lang, anong choice nila? Anong choice? So, yeah, we kukulangin. And the more, yung balance of investment of whatever we have, kasi era-dependent kami, gamitin talaga pang kinabukasan. Dahil hindi yan magiging permanente. Ang tax mo ang permanent sa iyo what people can afford to pay in taxes. Kung hindi naman sila nakakabayad ng buwis, era-dependent ka, on the long run mawawala 'yon. So hindi ka pwedeng sumandal. Dapat maganda investments mo pa yung pro job generation, those that reduces expenses ng mga tao so that meron silang economic growth, real economic growth. Era-dependent nga po, inyo nabanggit ang inyong syudad. Paano po natin mababago ito by attracting, isa po sa pwede
mag-attract po ng mga investors para magtayo po ng kanilang mga negosyo para sa inyong lugar. Ano po ba ang bentahe ng San Jose del Monte para mag-attract po ng mga investors? Well, ang ating po lagi sinisigaw ay ang asset natin is sinasabing the fastest growing population in the whole Philippines. So, biro mo yan, sinisigaw mo yan, fast. Ibig sabihin, it is also a resource. Kaya nga lang, a resource must be developed, must be cared for. So, ito po yung sinasabi natin na bugbugin natin ng edukasyon, bugbugin natin ng skills development, kamukha ng TESDA, nandyan. Bugbugin mo talaga. And it should be part of a relocative policy, a relocation policy. Hindi yung relocation for housing purposes only. Paglipat kasi nila sa amin, hindi naman nadadagdagan ng kita nababawasan Dahil nagdagdag ka ng transportasyon. Tapos nagbabayad sila ng amortization ngayon sa bahay. Noong araw, hindi naman nagbabayad ng ganun kalaki sa amortization. So, nababawasan yung per capita revenue nila. Yung bata naman, hindi naman kumukonti. Dahil nanganganak lalo. Hindi ba nadadagdagan nanganganak din So, ito po yung mga challenge na tawag ko ron. Na pwede naman solvein basta nandyan lang ang tulong-tulong na suporta. Isa rin po sa mga controversial sa inyong lugar at nalathala rin sa ilan sa mga pahayagan nitong mga nakaraang taon ay yung issue po sa basura, yung pagiging dump site po ng inyong lugar. Ano na po ba ang current status nito at how do the people handle this? Are they still against it or pumapayag na po ba sila? Saan? Sa landfill? Oho. Nung tayo po naging mayor ng 3 years, ako po nagkaroon ng award Ewan ko lang kung narinig nila. Pero awardee po ako na the first landfill in the whole of Bulacan and one of the best landfill in the whole of Northern Luzon. So, may landfill na kami. Ngayon, kung narinig nila yun, kung di sila napalakpak, sa ayon sila sa landfill. Pero nung tayo po hindi na ay napabayaan ng management, so, even yung CR mo dyan, pag hindi mo minanage ng gusto, aangal lahat ng mga nandito. Sasabihin, isara na yung mga CR na yan at hindi na mamanage ng gusto. Pero kung maganda, huwag mong alisin yan at nagagamit namin yan. So, para sa inyo po, dapat po manatili ito? Management yan. Ang sinasabi ko lang, it is a management problem at kailangan hindi pinagtitipiran, ginagastusan yan. Ang gastos na yan ay para sa mga mamamayan. Isa rin po sa mga kontrobersyal nitong mga nakaraang buwan ay yung issue po sa RH Bill. Coming from a city na malaki nga po yung populasyon at isa po ito sa pinaka nakikita natin problema pero pwede rin po maging asset. Ano po ang inyong view tungkol sa RH Bill? Nanggaling din po ako sa Congress natututunan ko rin ng konti yung what is our population policy. Happy naman ako nung araw. Wala pa naman yung RH bill. So, sa akin, bakit mo pa kailangan ng RH when the past is good enough? At hindi pa nga na-implement ng gusto yung nakaraan Bakit mo bubugbugin ng bago? Well, yun lang naman ang akin. Pero ang pareho naman ang goal nila. Ang goal nila is yung isa ay parehong reduction in population growth by means of motivation. Yung isa naman by means of a free decision making, free will. Yung luma natin is a free will. Ito ay by motivation. Ayaw yata nung iba na mo-motivate mo ng gusto yung birth control. So para sa inyo po, free will. Depende na po. Yes. Sa akin kasi, we live to be happy. And if you're happy with many, marami kang anak, bakit mo pipigilin? Ang importante is yung responsibilidad mo to have them cared for, educated, with livelihood, they can survive by themselves, miski wala ka na. Those are the 3 basic things. And they can have their own house. So, miski 20 yan, you're helping the economy by having 20 entrepreneurs, businessmen in the whole country. That. Okay. Maraming isyong tatalakayin. Samantala, I now turn you over to JC.
Maraming salamat, Kathy. Napanood po natin ang diskusyon ni na Kathy at ni Sir Lito Sarmiento. Isa sa mga puntong na i-raise noon sa kanilang discussion ay ang IRE dependency ng San Jose del Monte, Bulacan. Isa po itong malaking problema dahil ang internal revenue allotment ay nagmumula sa tax revenues mula sa locality na ito at magkakaroon ng share ang syudad o munisipalidad sa tax revenues na ito. At ibig sabihin nito ay isa itong hamon para sa syudad ng San Jose del Monte na magkaroon ng sariling income-generating programs. For example, ay magkaroon ito ng jobs generation para sa mismong mga mamamayan nito at kasabay na rito ay ang pag-invite or pag-attract ng investment para rin lumago ang ekonomiya ng San Jose del Monte. Tinitignan itong hamon ni Sir Lito Sarmiento na kanyang haharapin kung sakaling siya ay manalo bilang mayor ng San Jose del Monte. Kung may mga katanungan man kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Huwag kayong aalis, ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. San Jose del Monte has 4 commercial centers. These are Tungkong Mangga with 326 business establishments, population 9,500. Muzon with 573 business establishments, population 76,055. Sampol Market Area with 425 business establishments, population 7,475. Poblacion and Poblacion 1 with 139 business establishments and population of 7,475. Bago namin ipagpatuloy ang aming diskusyon, narito muli ang ilan sa mga katanungan at opinyon ng ilan sa mga residente ng San Jose del Monte. May programa ba ang lokal ng pamahalaan para palakasin ang ecotourism dito sa San Jose? Tumitindi na po ang problema dito ng droga sa San Jose del Monte. Ano po ang inyong gagawin? Ginoong Sarmiento, ang isa po sa katanungan ay tungkol daw po sa plano ninyo ng pag-develop ng ecotourism spot sa inyong lugar. Well, yun nga yung sinasabi natin na permanent forest is one of an ecotourism. Meron kami mga falls din dyan. Meron din tayong mga cut flower industry. So, these are ecotourism. Sa dami ng tao ay nagbibigay po tayo ng 700, nung tayo mayor, 700,000 seedlings po ang ating napamigay para sa mga garden nila sa tabi, sa mga bahay-bahay. Kasi ano lang naman sila 50 square meter per house, a garden in front and a garden on the roof. Let's talk about the issue on drugs kasi karamihan po sa problema ng isang lumalaking populasyon ay ang lumalaki ring problema tungkol sa pagkakalulong ng ilan sa mga nasasakupan nila sa droga. Ano po ang solusyon para sa inyo dito? And kalaki po noon yung pag-maintain ng peace and order sa inyong lugar. Well, ang drugs, hindi ko naman expertise yan Ang akin na kaalaman dyan ay ang komunidad ay dapat magalit sa droga. Hindi dapat tanggapin as wala silang magagawa. Kung hindi, magalit at dapat alisin ang droga. So, mula sa itaas yan, sa leadership, hanggang sa dulo, sa baba. Pero hawak po ng local executives ang pulis po sa inyong lugar. Do you plan magdagdagan o matulungan ang pondo ng pulisya para po mapanatili ang kaayusan sa inyong lugar? Unang upo ko po kagad. 10 service kagad ng pulis ang binili ko. Tapos yung mga armas nila, binili ko rin lahat. Investment sa kanilang training, binigyan ko kagad ng budget. So, sila ang expert. So, sinaportahan natin.
Kanina po nabanggit nyo yung healthcare. Isa sa mga nakikita nyo solusyon para masustain po ng local government itong patuloy nga na paglaki ng populasyon ng San Jose del Monte. How do you plan to invest on healthcare? Ako ay bilib sa PhilHealth. Palakpak ako riyan dahil if it is not a good benefit, it is a good mistake of government. Dahil sa nagbigay ako ng 30,000 libreng PhilHealth cards sa poorest of the poor. So I intend to give more if we can afford more. Dahil yan lang po ang insurance on their part sa mga mahihirap na you remove the tears from their eyes pag merong ups and downs. Dahil sa sakit ka lang naman talaga iiyak. Sa iba naman masusustain mo konting gutom, konting yan. Pero pag nagkasakit ka na, saan ka na pupunta? So, kailangan na may PhilHealth card ka na miski saan pwede ka pumunta. Miski na sa Quezon City ka, miski sa probinsya ka. So, let's talk about job opportunities. Karamihan po ng problema, hindi lamang po ng inyong syudad, ng San Jose del Monte, ang trabaho, kundi po ng buong bansa. Pero po dahil po ang lugar nyo ay isa nga pong relocation area, marami po dun sa mga taga San Jose del Monte ay nagtatrabaho sa mga kalapit syudad, katulad ng Metro Manila at iba pa. Paano po ninyo mapapanatili na doon manatili yung income nila na kinikita by creating jobs within the city? wow. Ilang taon na yan existing sa San Jose del Monte, one of the oldest municipality yan of Bulacan. Yan pa rin ang problema. Kaya sa akin mo tinatanong yan. So, pero sa akin ay nakatulong tayo ng mahina 20,000 jobs. Pero within the city ay yung 10,000 nga sinasabi natin na pinasa natin na scholarship. Nagkaroon tayo ng mga scholars din ng undergraduates ng 5,000 sa college. Gusto natin doblehin lahat yan dahil marami lalong tao dumaming pagdala. Ang eco zone ay magiging katotohanan na rin sa San Jose del Monte. So ito ay magiging mas madali na mangumbida ng investors compared nung araw. Kailangan lang bugbugin namin ng skills and education ang population. Just because you have the education, gagamitin nila. Kundi you have to motivate them to want for it. Kailangan gustuhin nila. 40% ng ating population hindi tapos ng elementary at high school. Isa rin po sa karamihan na problema sa mga highly urbanized areas ay yung trapiko. At hindi po nakakaila na kung titingnan natin, maliit na problema ito, pero nakaka-apekto rin po ito sa ekonomiya ng isang lugar. Paano po ang nakikita niyong solusyon sa lumalalaring trapiko sa inyong lugar? Mabuti na nga kami ngayon ay merong linkage na sa NLEX. Dadaan ka pa na Marilao. Dati, Santa Maria lang pwede mong daanan para makapunta sa NLEX. So, nakabawas yan. Ang ngayon ay papunta Quezon City, walang iba kung hindi dadaan ng Caloocan. So, paano ka iiwas ng Caloocan? Ang susunod na goals natin para mabawasan yung traffic. Ang MRT-7 tuloy yan, ha? Tsaka yung Lamesa Parkway, Toll Road, tuloy din yan. So, these are the projects na kailangan mapabilis lang para mabawasan yung traffic. Kung kayo po ay mauupo bilang mayor muli ng San Jose del Monte, ano po ang vision nyo para sa inyong syudad? Well, ang gusto natin ay yung San Jose del Monte ay isang syudad na magaang sa mamamayan, makalapit sa mga teknolohiya, edukasyon, oportunidad, at yung kapital. So, pag sila ay malapit sa mga ganon, kapaligiran lang, at magaang, ay yan ang vision natin na walang pupuntahan ng San Jose kung hindi paangan. But we have the population. All we need now is the use of this
population for a more better education and productive use of the time and talent. Lito po, lungsod ng Ibayong Tagumpay at oportunidad. Ano pong oportunidad ang naghihintay para sa mga taga San Jose del Monte? Kamukha po nung sinasabi natin na pag kunyari meron tayong naipasa na TESDA na 10,000, 2,000 po noon yung nag-OFW. 7,000 noon yung nagtatrabaho po sa mga eco zones na iba-ibang lugar. Meron po sa Pampanga, meron po sa Subic, meron po sa Laguna. Mga San Jose po yun. Sa amin lang sila wala trabaho. Pero sa ibang lugar meron. Pero yun po, pag meron ka pinasa, magaling naman. We are number 1 in welding ng champion kami sa TESDA sa Northern Luzon. So babae yun, nanalo from Pabahay, Relocati, mahirap na pamilya, pero ngayon ay pinagagawan sa Canada, nasa Canada na, at yumayaman naman. Karamihan po sa mga lugar na ginagawang relocation sites, relocation areas, ay nagiging highly industrialized po. Kasi nandun na po yung manpower. All they need is to set up a factory there. Ito po ba ay mangyayari din sa inyong lugar? Hindi naman uso na yung manpower for the sake of manpower. Marami naman talagang tao eh. Ang kailangan dyan yung manpower mo eh. Ayon sa pangangailangan ng industriya eh. So, kung electronic firm yan at wala ka naintindihan tungkol sa English na instruction ng dayuhan na management, paano sila magbibigay ng instruction sa tao? So, kailangan tapos ka ng high school at least para may English proficiency ka. Yan ang bugbog dapat natin. Ibugbog natin. So, miski na saan ka sa buong mundo, ay pwede kang pag-agawan. Bagamat inimbita po natin nga itong inyong mga katunggali sa pagiging mayor sa San Jose del Monte, ay sana po gusto nating marinig ang kanila ring mga tugon sa mga isyong ibinring up ko ngayon. Ako rin eh. Bakit po dapat kayo boto ng mga taga San Jose del Monte? Una, dahil sa experience, senior na. Ako pinaka-senior sa lahat. Dito lang may experience na. At ako naman talaga lumaki sa management ng kumpanya. So, in an agro-industry community na mula sa Mindanao, Negros, sa poultry industry, sa agriculture sa atin sa Congress. So, lahat po yan ay nadaanan natin. Hanggang sa Malacanang, nakadaan tayo. So, we know the workings of government. We know the work. Naging Chamber of Commerce representative ako sa Asia, on the Asian Chamber of Commerce. So, marami na rin tayong mga contacts. As far as education is concerned, master's degree graduate naman po tayo. Doctorate, wala naman sigurong iiwan doon sa kanila na kung sasabay-sabayin lang yung capabilities. Ang key is kaya ba ng plano mo ng kakayanan mo yung plano mo. So, yung plano natin na paano natin paangatin sa gamit ng mga resources sa paligid ay sa tingin ko kaya dahil sa hindi tayo nga pinakaunang syudad, tapos tayo pinakaunang mayroong water treatment plant, tayo pinakaunang nagkaroon ng landfill, tayo pinakaunang nagkaroon ng champion sa ALS, marami kami una at champion. So, number 1 kami sa TESDA number of scholarships. Alright. Ewan ko. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Lito Sarmiento, at gaya nga po ng aking nasabi at hindi nakarating ang dalawa pang mayoralty candidates sa San Jose del Monte na aming inanyayahan po na sina Reynaldo San Pedro at Florida Robes. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. The opportunities in San Jose del Monte City are as follows: competitive labor force, inclusion of the city to the megalopolis, competitive infrastructure development, housing and tourism development, additional local government offices, and increased coverage of education and social services. At
At yun po ang naging interview ni Miss Cathy kay Sir Lito Sarmiento. Alam mo, Cathy, yung isa sa mga pinaka-nagmarka sa akin ninyo ay ang San Jose del Monte, Bulacan pala ay ang may fastest growing population sa buong bansa, no? Dahil primarily isa itong relocation site na madalas ay pinupuntahan ng mga nire-relocate mula sa Metro Manila. At yan nga ang sinasabi ni Ginoong Sarmiento na isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng kanilang lungsod. Kung titingnan mo kasi, JC, yung nangyayari sa mga on the local level, sa mga local government units, yung paglaki ng populasyon at kasabay nito yung sustainable development at ang drug problem. Ito rin ang mga problema o suliranin na kinakaharap ng buong bansa. Yung nangyayari sa mga lungsod, sa mga munisipalidad, it's a microcosm of what is really happening sa buong Pilipinas. At yan ang hamon po sa ating botong leader sa darating na halalan. Which actually natuwa rin ako, Cathy, dahil tulad nga nung sinabi mo, no, reflection yung local ng national, dahil meron si Sir Lito Sarmiento ay meron ding experience sa national bilang kongresista, no? So sana ay madala niya, no, yung mga natutunan niya rin sa loob ng kongreso sa kanyang lokalidad. Pero at the same time, yung isa ring umintriga sa akin, Cathy, yung na-raise mo kanina na tungkol doon sa landfill ng San Jose del Monte, Bulacan, na mayroong mga nagprotesta kasi, no, laban doon sa landfill na ito na apparently ay 400 meters lang daw ang layo sa water treatment plant. So, isa itong kailangan tignan din at busisiin, no, ng susunod na mayor. Tama ka dyan, JC, kasi ang isa rin sa mga trend talaga na mga plataforma ng ating mga tumatakbong kandidato ay towards the environment and sustainable development. So talagang kailangan pagtuunan pansin yung mga yan, hindi lamang yung paglago ng ekonomiya, ngunit pati yung ating environment na kasabay nito ay mapapangalagaan. At sanitation, no? Talagang yung paglinis ng tubig, paglinis ng ating mga basura. Pero Cathy, yung isa ko ring napansin pa kanina ay merong well, hindi masyadong strong, I think, no? Pero merong stand si Sir Lito Sarmiento laban sa reproductive health bill. Anong tingin mo dito, Kat? I think kailangan pang busisiin ng ating mga kababayan mula sa San Jose del Monte itong mga pananaw ng kanilang magiging pinuno tungkol sa mga isyong mahalaga katulad RH bill. Bagamat nakikita niya na isang problema itong mabilis na paglaki ng populasyon ng San Jose del Monte, medyo hindi ito katuwang nung kanyang stand dito sa RH bill na sinasabi niya ay hindi siya sang-ayon. So ito kailangan pagpaliwanagin pa at pag-aralan mabuti rin ng ating mga botante. Tama. Tsaka yung isa ring strines ni Sir Lito Sarmiento kanina ay kailangan sabayan yung rapid population growth ng government services tulad ng facilities on cleanliness, no, water, electricity, no, at iba pang mga pagtutuunang serbisyo dapat ng gobyerno. At yan po ang naging diskusyon. Sana ay nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa pagpili ng mga tamang kandidato sa darating na halalan. Ako po si JC. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat sa ating mga naging bisita ngayong araw at salamat po sa inyong mga tagapanood at sinamahan ninyo kami.